Praise God. Before we start, let's declare Luke 4, verse 18 to 19. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them their bruised, to preach the acceptable year of the Lord. Let's declare GA1 culture. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone, everything. I am part of something big. I am partnership with Christ. I'm not extreme. Tayo pong lahat yung muko pumikit, tayo manalangin. Panginoon, ngayong oras na ito, dinideklara po namin ang iyong presence. Father God, kung meron pa pong hadlang, upang hindi po namin maramdaman, maranasan, matanggap ang iyong salita na gustong ibigay sa amin ngayong oras na ito, kami po'y patuloy na nagpapalinis, nagpapasiyasat sa banal na dugo ng Panginoong Hesus. Patawarin mo po ang bawat isa sa aming mga pagkakasala. At Ama, bigyan mo rin po kami ng biyaya na makapagpatawad sa mga taong nagkasala sa amin. Father God, ngayong oras pong ito, let your will be done. Lord, I pray, hayaan mo po ang iyong salita, ang patuloy na mag-penetrate sa buhay ng bawat isa. After this word, after this preaching, mas makilala namin ang Panginoong Hesus sa Espiritu at katotohanan, mas sambahin namin siya ng higit kaysa dati, mas ma-inlove kami ng higit kaysa dati. Father God, in this place, we declare your victory and the defeat of the enemy. Anumang mga spiritual blindness na inilalagay ng kaaway, inaalis na namin ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. I declare truth in this place. I declare the presence of God in this place. We worship you, O God. We adore you. In Jesus' name, everybody say, Amen and Amen. Praise God. Palakpakan naman natin si Lord. Yung the best clap para kay Lord. Praise God. Kamusta ka kayo? Ayan. We have a lot of... Lagi naman ako nag-a-announce, ano? Ang dami ho natin project ulit sa biyaya ng Panginoon. Eto na-extend na ang kusina. Inaayos na po natin yon. Ngayon po ay wala tayong kids room or kumbaga ay wala po ngayon ng mga bata dahil unang-una po ay ang ating pong ay nire-renovate. Ano po ang ating pong kids room. Yan po ay nilagyan na ng double walling. At the same time ay nilagyan na rin po ng bagong pintura. Sila'y medyo makulit. Pwede nyo dalhin doon sa kids room. Meron po tayong mga teacher aid po doon. Amen? Praise God. Paano, Pastor, pag-isip bata, ay di sa pastor's office kayo at ibang usapan na yan. And also, marami po tayong pang mga pinaplano po dito sa church. Banda-banda riyan sa mga susunod na linggo. Makikita nyo, madadagdagan na ang ating mga air cooler. Amen? Praise God. Sino po excited? Amen. Ano pa ba? Next week, ang ating adult ay merong event, yung tinatawag po nilang Friday Night Encounter. So sa lahat po ng mga nanay and tatay, kahit po ang nanay tatay nyo hindi pa na-attend dito sa church, pwede nyo po silang imbitahan sa next Friday, 6 p.m. Dito po sa ating church, makakasama po nila ang ating mga adult ministry. Amen po ba? Praise God. And also, nakalimutan ko pala, ito na pong darating na Friday and Saturday, ang ating pong AP Taal ay pupunta po sila sa Tagaytay dahil meron po sila dong field, yung tinatawag na Field 25, yun po ay leadership training. Amen? Yan. And sa susunod naman na linggo nun, sunod-sunod ang ating schedule, October 30 and 31, yun po ay Thursday and Friday, ay meron naman po tayong gaganaping MGR. Para sa ating mga youth and AP. Yung po ay sa J1 San Luis. Para po sa lahat na hindi pa nakapag-MGR, mga becoming A-group leaders, and mga leaders na hindi pa nakapag-MGR, kayo po ay aming ini-encourage na umattend ng MGR. Amen? Praise God. Meron pa ba ako nakalimutang schedule? Wala na?
Okay naman. Christmas party. Ang bilis. And also, sa biyaya ng Diyos, meron po tayong ginaganap or gaganapin this coming November ng ating basketball league para naman po sa mga youth boys. Yeah. Mamaya po, huwag kayong aalis. We will have a meeting. Ano pa? Meron pa ba tayong announcement? Marami tayong announcement eh. Wala na? Okay. Okay na. Good na. Sino po mga first timer? May you please raise your hand. Ngayon lang po naka-attend sa church. Wow. Praise God. Welcome po. Welcome sa lahat po ng mga bago. Kung bago ang katabi mo, iyo naman batiin. Ayan. Good morning po. Welcome and welcome. Biyaya ni Lord. Ayan. Meron din daw nagpapabati. Sa lahat po ng aming mga online members. Ayan. Shout out po pala. Meron tayong members sa Taiwan. Meron tayong members sa Canada. Meron tayong members sa... umuwi kasi yung nasa LA natin eh. Nasaan pa ba tayo? Sa Saudi. Saan pa ba tayo? Sa Greece. Yan, meron po tayong mga members sa Greece. At dito naman po sa local, meron tayong members sa Novaliches. Wow. Ang dami sa biyaya ni Lord. Palakpakan naman natin si Lord. Praise God. Nagtatampo eh. Hindi daw sila sinashoutout pag live eh. Di atin ang isa-shoutout lagi. Okay. Today, we will talk about the good news or ang mabuting balita. Alam nyo, lahat o tayo, marami na daladalang bad news. Dito na lang sa atin, sa Pilipinas, ang lindol ay dire-diretso, kaliwat kanan. Hindi naman simpleng lindol eh. 5.9, 6.9, 7.5, grabe na. Ano pa? Sunod-sunod ang mga baha, mga flood control project. Dito sa atin, malapit-lapit, bulkan. Yung iba sa atin, galit na sa gobyerno, corruption. Ngayong araw na ito, stop muna tayo sa bad news. Let's focus sa good news. Mark chapter 1, verse 14 to 15. Later on, after John was arrested, Jesus went to Galilee, where he preached God's good news. Ano sabi ng Panginoong Hesus? The time promised by God has come at last, he announced. The kingdom of God is near. Repent of your sins and believe the good news. Ang sabi ng Panginoon, nalalapit na ang pagdating niya. Kaya ini-encourage niya ang mga tao, kinukuman niya ang mga tao, repent and believe in the good news. Ang good news ay hindi lang ito patungkol sa message. Iyon. Thank you po sa kung sino man nag-connect. Ayan, bigyan mo nga ako ng magandang background ng keyboard. Now, His name is Jesus. Ito ang napansin ko. Every time na mayroong mga kalamidad, kapag ang tao ay dumating na sa point ng kanyang buhay, na hindi na siya kayang iligtas ng kanyang pera, ng kanyang lakas, ng kanyang title, influence, ang laging ang ending point, tinatawag nila si Lord. Do you believe? Majority ng napapanood nyo sa video ng mga pag nalilindol, ang sigaw lagi, Lord, Lord, stop this, Lord, in Jesus' name. Anong nakikita natin doon? Kapag nagigiba na yung kailang pinagpundaran because of their money, hindi na sila kayang iligtas ng kanilang title, hindi na sila kayang iligtas, nag-failed na ang kanilang flesh, wala na. Tatawag na sa Diyos. Sa tunay na buhay, alam ng ating inner self, yung tunay na pagkatao natin, kung ano at sino ang totoong kailangan natin. And that is Jesus. Itong ating physical flesh, kung ano-ano ang mga pinagagawa nito. Kung ano-ano ang mga gusto nito. Pero pag ito ay nag-failed na, pag ito ay bumagsak na, walang ibang tatawagin ang katawang ito kung hindi ang Diyos. I know, kayo umattend dito sa church, you're expecting good news, magandang balita ng patungkol sa inyong mga personal na buhay. Pero ngayong araw na ito, let's focus doon sa pinakamahalagang good news. At ano yon? The gospel. Or ang mabuting balita. If we want to appreciate, Pastor, ano ba yung sinasabi mong good news? Ba't ba ito tinawag na magandang balita? Number one, we need to understand first the bad news. Diba? Paano natin ma-appreciate ang good news kung hindi natin alam ang bad news?
Bakit sinabi ng mga tao na when they receive the gospel, sila ay punong-puno ng kagalakan? Bakit ganun ang bunga ng joy? Roma chapter 3 verse 23. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Ano po sinasabi? Guys, tanggapin man po natin or hindi, lahat ho tayo'y makasalanan. Amen. And that is the bad news. Yun ang masamang balita. Lahat tayo'y nagkasala. Pastor, bakit po? Wala naman po akong ginagawang masama. Bakit ako may kasalanan pa din? It is because of this, sins and sin. Nang dahil sa ating mga kasalanan at dahil sa nature nating makasalanan. Yung sins with S, yan po yung mga specific wrong action na ating ginagawa. Example, ikay nagsisinungaling, ikay nagnanakaw, ikaw ay nagloloko, ginagawa mo, yung alam mong ginagawa mong mali sa harapan ng Diyos. That is what we call sins with S. Pero yung sin, o sabihin natin, Pastor, wala naman akong ginagawang masama. Well, ang sin, yan ay condition ng ating heart. Yan po ay naman ng kasalanan. Kahit wala kang ginagawa, meron ka ng tinatawag na fallen nature. Ang kasalanan ay hindi lamang patungkol sa ginawa mo, kung hindi ito'y patungkol sa namana mong kasalanan. Psalm 51 verse 5, surely I was sinful at birth, sinful from the time my mother conceived me. Ano sinasabi dyan? Since birth, ikaw ay meron ng daladalang kasalanan. Pastor, paano yan? Wala naman akong ginagawa. Dahil po yan kanino? Kay Eva at kay Adam. Romans chapter 5 verse 12. Therefore, just as sin entered the world through one man, ang kasalanan daw po'y pumasok dahil sa isang tao, and death through sin, ang kamatayan ay pumasok dahil sa kasalanan, and in the way death came to all people because all sin. Kaya dumating ang kasalanan, nagsimula yan sa isang tao na namana-mana natin. At yung kasalanan na yon ay nagbunga ng kamatayan. Si Eva at si Adan, nung sila po'y nagkamali, hindi lang sila basta nagkasala. Sila ay naglikha ng total separation sa Diyos. Kaya pumasok ang kasalanan. Listen to this. Kung ipinaglalaban mong, Pastor, wala naman akong ginagawang masama, hindi ka pasok doon sa sins with S, eh di doon ka pasok sa sin. Na ano? Hindi mo pinili ang kasalanan, pero nadala mo ang resulta ng kasalanan. Dala-dala na natin ito nung tayo pinanganak. Ito'y nasa core na natin, kumbagay ang ating pagkatao. Ito na ang condition. Kaya minsan napapansin mo, mayroong mga taong gustong magbago, pero nabalik na din sa dati. They really don't want that sin, pero bakit lagi pa rin nagagawa? Because of our fallen nature. Ang katawan ng tao ay meron na ito naman ng kasalanan, babalik at babalik. It's either you sin or you are a sinner. Nagkasala ka or makasalanan ka by nature. Kaya doon pa rin at doon pa rin papatak. At Juan chapter 8 verse 34, sumagot si Jesus, pakatandaan ninyo, ang gumagawa ng kasalanan ay alipin ng kasalanan. So anong ibig sabihin? Nagkakasala ka because of your human nature. Kahit anong gawin mo, hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili, and that is bad news. May namana kang kasalanan at hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili. Okay, Pastor, gets ko na. Di ako na makasalanan. Anong gagawin natin ngayon? Ang tunay na buhay ay ganito. Ang resulta ng ating kasalanan, kamatayan at total separation sa Diyos. Kaya minsan nakakaranas ka ng fear, ng guilt, ng emptiness, brokenness. It is because of the sin. Tandaan nyo ha, ang kasalanan, hindi ka lang pinapasama. Ang kasalanan ay pinapatay ka. Ang kasalanan ay inuubos ka. Roma chapter 6 verse 23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ano sinasabi? Pag ikay nagkakasala, hindi ka pasama ng pasama. Pag ikaw ay nagkakasala, ikaw ay paubos ng paubos. Nagigets niyo po ako? Para tayong para kang cellphone na walang charger. Ano yon? Ikaw ay buhay, pero unti-unting nalolobat.
And you know the bad news? Hindi talaga natin kayang iligtas ang sarili natin sa pagkalobat. Kung walang darating para tayo iligtas, ito lang po ang tunay na takbo natin. Tayo ay mabubuhay, tayo ay mamamatay, and we will experience judgment. And right after the judgment, kung walang Redeemer, makaka-experience na tayo ng tinatawag nating second death or yung tinatawag nating eternal separation. Pag ang isang tao ay walang Redeemer, walang tagapagligtas, ganito lang ang ikot ng buhay ng isang tao. Nang dahil po sa ating kasalanan, simula pagkabata, listen to this, ito lang ang buhay ng isang tao. Nang dahil sa ating kasalanan, simula nung pagkabata, tayo po ay separated sa Diyos. Ibig sabihin, we are spiritually dead. Patay tayo spiritual. Nang dahil ang isang tao ay patay sa spiritual, siya ay alipin ng kasalanan. At yung kasalanan na yon ang magkokontrol ng kanyang choices, magkokontrol ng kanyang relationship, and priorities. So, ibig sabihin, ang isang tao ay meron ng likas na kasalanan at siya'y alipin na ng kasalanan na yon. At nabubuhay pa siya sa imperfect world. Dito sa lupa. Nabubuhay pa siya na kung saan ang mundong ito ay merong broken system. Na ang mundong ito ay merong calamities. Kaya papasok na sa kanya ang insecurities, fear, and addiction. At ito matindi. Dahil siya'y alipin ng kasalanan, plus nabubuhay pa siya sa mundo na merong broken system, diretso na yan. Magpe-filled na ang flesh. Kaya nakakaranas na yan ng shame, guilt, and fear. Yan na yung tinatawag nating spiritual dryness. It means, kahit ang isang tao ay mukhang successful sa mundong ito, wala pa rin siyang peace, wala pa rin siyang purpose. Hello? Kung walang magliligtas sa isang tao, ang tao po'y diretso sa judgment. Hello? And that is the bad news. Kung walang tagapagligtas, diretso tayo sa eternal separation. Ay, Pastor, ano ka mangyayari sa second death o sa final judgment? Ay, ito lang. Ang daming supporting verse ng sinasabi ng Bible patungkol sa hell. Hindi ko na iisa-isahin, isa-summarize ko na lamang. Ganito ang impyerno. Kung wala ang tagapagligtas, this is the bad news. Dahil meron tayong nature ng kasalanan, nandun ang bagsak ng tao. Saan? Hindi naman yun paraiso eh. Hindi naman yan parang simpleng kulungan laang eh. Ang hell ay dinescribe ng ganito. Imagine a life without light. Hindi ka makakakita ng kahit na anong liwanag. Imagine a place without hope. Yun na yun. Imagine a place without love. Ay, grabe yun. Yun nga lang mag-isa ka sa dilim. Ay, grabeng hirap na. Tapos ang nararamdaman mo pang nature ng gilid ay hopeless. Ang nararamdaman pa sa nature ay walang love. Imagine kung gaano kahirap ang buhay sa hell. At ito pa, hindi lang yung basta kay nakaupo. Ang sinasabi ng Bible, it is unending pain. Walang katapusang paghihirap. It is a place of total separation sa Diyos. And I tell you, that is the bad news. Yun ang masamang balita. Kung walang Redeemer, kung walang tagapagligtas, ang lahat ng tao ay doon ang bagsak. Ganon kalalim. It is not one-week trial sa hell. Ang sabi ng Bible, it is eternal, panghabang buhay. And without the Redeemer, ang lahat ng tao, ang fall ng humanity, doon lahat ang bagsak. That is the bad news. Now, because we understand the bad news, let's talk about the good news. Napag-usapan natin masamang balita. Ngayon, pag-usapan natin ang mabuting balita. Juan chapter 3 verse 16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sino man sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Since hindi natin kayang iligtas ang ating sarili, ang Diyos na ang gumawa ng paraan.
Binigay ni Father God, sino? Ang Panginoong Yesus, para magkaroon tayo ng buhay. And I tell you, yan ang good news. Yan ang good news. Ikaw ay papunta na, tayong lahat ay papunta na sa kapahamakan, papunta na tayo sa hell, but by God's grace, ang Panginoon, binigay ang Panginoong Yesus para magkaroon tayo ng buhay. Yung alam mo nang hindi mo na kaya, praise God. Yung alam mo nang hindi mo na kayang iligtas ang iyong sarili, parang ganito, binigyan ka ng doktor ng hanggang 6 months ka na lang. And by God's grace, meron dumating sa iyo at sinabing, hindi ka 6 months. Kaya natin yung gawing 7 months. Or kaya natin gawin niya ng mahaba pa. Imagine ang pagpapasalamat mo sa tao na yon. Are you getting the point? It is same with the Lord. Alam mo na hanggang doon ka na, doon na lamang ang bagsak mo, and then dumating ang Panginoon at siya ang nagbigay. Sabi ng mga pilosopo, ito kasi ang tanong ng word, kung si Lord ay full of love, bakit niya hinahayaan na ang tao ay mapahamak? Akala ko buboy siya Diyos ng pag-ibig, bakit niya hinahayaan ng tao ay mapapunta sa impyerno? Well, if we will read the verse, nagbigay na nga si Lord ng daan. Nagbigay na nga si Lord ng choice. So, ang tamang tanong, instead na, Lord, bakit hinahayaan mong mapahamak ang tao? Alam niyo, ang tamang tanong ay ito. Bakit hinahayaan ng tao na mapahamak siya kung meron ng binibigay na daan sa kanya ang Diyos? Instead of questioning, God, bakit mo hinahayaan pumunta ang mga tao sa impyerno? Without realizing, ang sabi ng Diyos, eto na ang daan. Binigay ko na ang daan, binigay ko na ang Panginoong Yesus. So the right question is this. Bakit mo nilalagay ang iyong sarili kung saan ka mapapahamak? Amen? Di ka po siya'y powerful Lord. Bakit hindi na lang niya alisin ang hell? Listen to this. God is holy. Natural, lagi po yung meron tinatawag na opposite. Ibig sabihin, kabaliktaran. Dahil hindi naman tayo ni Lord nilikha bilang robot. Alam mo, meron tayong free will. Binibigyan ka ng Diyos ng kakayanan, binigyan ka ng Diyos ng karapatan na pumili para sa sarili mo. Kung i-eliminate ng Diyos ang makamundong bagawain, kung i-eliminate ng Diyos ang world, di ka ay robot. When you wake up, you will worship God. When you wake up, dadaretso ka na agad sa pagpupuri sa Panginoon. No. Ibig sabihin, that is not worship. That is controlling. That's why every day, binibigyan tayo ng Diyos ng choice. Pastor, bakit pa kailangan si Jesus ay mapako sa cross? Pwede naman siyang magpaka-Diyos na lamang at hindi na niya kailangan bumaba dito sa lupa at just say, okay na, ligtas na ang humanity. Well, ito kasi yon. Sino ka niligtas ng Diyos? Ang pagka-Diyos niya o ang pagkatao natin? Ulitin ko, sino ang niligtas ng Panginoong Yesus? Ang pagka-Diyos niya o ang pagkatao natin? Tayo ang niligtas. So, ibig sabihin, kailangan niyang maging parang tayo dahil tayong ililigtas. Kung ililigtas niya ang kanyang pagka-Diyos, hindi niya kailangan bumaba. Pero dahil tayo ang nililigtas, siya ang pumalit sa atin. Roma chapter 3 verse 25. Siya ang inialay ng Diyos bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa kanya. Ginawa ito ng Diyos upang patunayang siya'y matuwid, sapagkat nung unang panahon ay nagtimpi siya at pinagtiisan ang mga kasalanang nagawa ng mga tao. It means ay ganito. Kaya ang Panginoong Hesus ang bumaba dahil sa tunay na ibigay na ang judgment na ang tao o ang lahat ng hindi sumasampalataya sa Panginoon ay diretso na sa hell. Si Lord ay equal, siya ay God of love and He is also just. Ang ibig sabihin, magkasama yon. Siya ay Diyos ng pag-ibig, siya ay Diyos din ng katarungan. Amen? Hindi lamang siya Father God, kung hindi siya rin ay judge. Ibig sabihin, laging meron siyang
Judgment. Now, kung aalisin ng Diyos na parang wala na lamang nangyari, di para lang hindi siya just. Mababawasan ang kanyang pagka-Diyos. Dahil siya ay tinawag na kinalimutan na lamang ni Lord lahat yung ganon. Anong ginawa niya? Para mapagsama ang love and justice ay ito yon. Sa pamamagitan ng kanyang pagmamahal sa atin, at para hindi rin madungisan ang kanyang righteousness ay ito. Sa halip na tayo ang pupunta tayo ang sasalo ng kasalanan, tayo ang sasalo ng kamatayan, tayo ang pupunta doon sa bagay na yon, ang Panginoong Yesus ang kanyang pinadala. It means, pinakita niya ang love. Si Jesus ang sumalo ng kasalanan, pinakita niya justice. Bakit? Instead na tayo ang magkasala, instead na tayo ang mapahamak, ang Panginoong Yesus ang pumagitna. Nagigets niyo po? Dahil si Lord ay magkasama, hindi pwedeng pure love, just and love. Si Jesus Christ ang sumalo, yung dapat punishment na mararanasan natin, yung napapanood nyo sa Passion of the Cross. Actually, it's just a glimpse ng pahirap dito sa world. Pero mas matindi pa ang separation ng second death. Lahat yun ang Panginoong Yesus ang sumalo nun. Siya ang pumagitna. Dahil alam ng Panginoon na hindi niya kayang iligtas, hindi kayang iligtas ng tao ang kanyang sarili, ang Panginoong Yesus ang pumalit sa atin. Parang ganito, ako na ho ang bahala sa kasalanan ni Justin. Ako na ho ang papalit. Ay teka lang, si Justin na dapat dahil si Justin na nagkamali. Ay hindi ho. Ako na ho ang bahala. Sagot ko na ho yan. Are you getting the point? That is what we call love and that is what we call justice. Tao ang niligtas, kaya ang Panginoong Yesus ay kailangan magkatawang tao. Ano na lang kailangan natin gawin? Sumampalataya. Ephesians chapter 2, verse 8 to 9. For it is by grace you have been saved, through faith, and it is not from yourselves, it is the gift of God. Ang sabi ng Panginoon, nang dahil sa biyaya, ikaw ay naligtas. Dahil ito sa iyong pananampalataya at hindi sa iyong sarili. Ito'y regalo ng Diyos. Verse 9, not by works, so that no one can boast. Alam niyo, one time, ako ay nag-scroll sa social media, ay meron akong mga nabasa doon. Ang sabi nila ay ganito, kaya ayaw naming mag-born again. Kasi, kahit makasalanan ka, tanggapin mo lang si Jesus, ay palangit ka. Pero ang isang tao, kahit siya'y mabuti, pag hindi mo tinanggap si Jesus, ay paimpyerno ka. Alam mo, ang dating sa kanila, that is judgment. That is judgment. Ang pinaglalaban nila ay ganito. Kaya ayaw namin dyan. Ang sinasabi, basta sampalatayaan mo si Jesus, kahit ikay masamang tao, ikay palangit. Tapos kahit mabuti, ipaimpyerno. Alam nyo, nung una kong nabasa yon, para nga namang valid. Para nga namang merong point. Masama ka, tinanggap mo ang Panginoong Hesus, ikaw ay palangit. Mabuti ka, hindi mo tinanggap si Jesus, ikay paimpyerno. Para nga namang valid ang kanyang point. Pero ito kasi, ang tamang ano doon. Sino ka ang nagsabi na kapag ikaw ang mabait, ikaw ang palangit? Sino ka nagsabi na ang mabuti mong gawa ang magdadala sa iyo sa langit? Ano ba ang langit? Ano ba meron sa langit? Heaven is not a place for good people. It is a place for people made righteous through Jesus. Sige, palakpakan natin si Lord. Lalaliman natin yan. Alam mo, ang basic attack ngayon ni Satan, ganito lang ang kilos niya. Magpakabuti ka lang, magpakabuti ka lang. Napamula tayo ng religion, napamula tayo ng mga tao na good works ang magdadala sa atin sa langit. At yung masasama ay sila ang paimpyerno. Sino ka nagsabi noon?
If we will read the verse, if we will read the Bible, very clear. If you want to go to heaven, have a relationship with the Lord. Hindi ito sa mabuti mong ginawa. Ito'y patungkol sa mabuti niyang ginawa na tinanggap mo lang. Hello? That is what we call the gospel. Nagkagulo-gulo na ang ibig sabihin ng salvation. Magkaiba yung mahal tayo ng Diyos, kaya niya tayo niligtas. Ano sinasabi ng good works? Magpakabuti ka para mahalin ka ng Diyos. Pag mabuti kang tao, ikaw'y palangit. Pag palasimba ka, ikaw ay palangit. Basta di ka masamang tao, ikaw ay palangit. Kaya si Satan, ginamit yon. Satan is not afraid in good works. He is afraid in good news. Magkaiba ang good works sa good news. Ang good works ay ang mga mabubuti mong ginagawa. There's nothing wrong with good works. Gumawa ka ng magawa ng mabuti, for what? For your reward. Pero hindi mo pwedeng sabihin na ang mabuti mong gawa ang magdadala sa iyo sa langit. Ay, no one. Ang sabi nga ng Panginoon, walang umabot sa righteousness ng Panginoon. Ano sinabi ni Satan sa mga tao ngayon? Okay lang kahit hindi ka na mag-church. Okay lang kahit hindi mo natanggapin ang Panginoon. Basta mabuti kang tao, ikaw ay palangit. Sino nagsabing ang mabuti palangit? Ang mabuting gawa ay para sa good reward. If you want to go to heaven, what you need is relationship sa Panginoon. Pastor, okay lang na masama. Okay lang na masama na tanggapin mo ang Panginoong Hesus. There's nothing wrong because I know, pag tinanggap mo ang Panginoong Hesus, ang salvation ang magbubunga ng mabuting gawa sa iyo. Pero hindi mo pwedeng sabihin, Lord, mas mabuti ako doon. Anong ipopront mo? Mas mabuti ka kaysa sa iba? Alam mo, masakit lang yung ganong rinig ng gospel na, ito mas masama to sa akin, palangit yan dahil tinanggap ang Panginoon. Ako mas mabuti dyan. Ako pa impyerno kasi hindi ko tinanggap ang Diyos. Masakit lang ang ganong salita sa mga taong merong pride. Why? Dahil ang pang-front mo, mas mabuti ka. Mas corrupt sila. Mas makasalanan sila. Anong inihaharap mo sa Panginoon? Kaya ka palangit dahil mas ka sa kanila. Ano ba ang grace? Grace is an undeserved. Ibig sabihin, ang biyaya ng Diyos ay mga bagay na hindi mo deserve, pero ibinibigay sa iyo ng Diyos. If you understand the grace, grace is the unmerited favor, kindness, and mercy of God. Biyayang hindi mo deserve, pero binigay sa iyo. Kaya kung sinasabi mong palangit ka dahil mas ka sa kanila, ay di good works ang pinampo-front mo kay Lord. Kaya nga hindi natin pwedeng i-front kay Lord ang good works. Kasi nga ilang beses na yung ginawa ng mga tao, nag-failed nga sila. Magkaiba ang good works sa faith. For simple as this, faith equals salvation. Good works equals reward. Nagigets niyo po ako? Magkaibang bagay yun. I am not against sa good works. Hindi ko sinasabing magpakasama kayo. Pero ang sinasabi ko, hindi mo pwedeng gamitin ang mabuti mong gawa para sabihin mong palangit ka. Ang magdadala sa iyo sa langit ay ang pananampalataya mo sa Diyos. Iyon ang requirements, hindi ang good works. Tingnan niyo po ito. Noong ang Panginoong Hesus, siya po ay pinako sa cross, meron siyang katabi, 2 kriminal. Ay, alam mo, sa panahon ni na Jesus, pag ikaw ay pinako na sa cross, matindi na ang kasalanan mo. Kumbagay, masama ka ng sobra. Ang iyong darkness level ay 99%. Yun na yun. Noong ang Panginoong Hesus ay nakapako sa cross, ang sabi ng isang makasalanan, kung ikaw nga ang tunay na tagapagligtas, iligtas mo nga kami dito. Ano sabi ng isang humble na makasalanan? Tayo ay deserving mamatay, pero ang taong yan, tinuturo niya si Jesus, hindi yan deserving. Kaya ang sinabi niya sa Panginoong Hesus, pag po kayo'y naghari na, with humility, pag po kayo'y naghari na, isasama niyo po ako. Ano sabi ng Panginoon? Ngayon din. Ngayon din. Anong
pinopoint? Sinabi ba ng Diyos, magpakabuti ka muna? Ibang usapan ng pagiging mabuti dahil that is for reward. Pero ang pagpasok sa langit, itong isigurado mo. Sumasampalataya ka sa Diyos. Ang good works ay kusayang lalabas. Ang good works ay kailangan mo ng reward. Pagdating mo sa langit, gumagawa ka ng mabuti. That is biblical. Kung anong tinanim mo, ay siya nga anihin mo. Pero hindi mo pwede sabihin, ako'y palangit. Bakit? Yung matanda, tatawid sa karsada. Tumigil ako. Itinawid ko siya. Palangit ako. Ang buti ko. Yung taga J1 Taal. May matandang tatawid. Hinagipan pa. Binilisan pa pagpapatakbo. Pa-impyerno mga yung. Ano sinasabi ng Bible? It is very clear. Si Zacchaeus ay corrupt. Sa BIR nagtatrabaho. Nung panahon ng una. Baka ako kayo ma-open na. Kumbaga, siya'y naniningil siya ng buwis. Ibig sabihin, siya'y corrupt. Galit sa kanya ang society. Galit sa kanya ang tao. Kumbaga, yun yung sinasabing, buhay pa ang kaluluway. Sinusunog na sa impyerno. Yun ang tayo ni Zacchaeus. Pero anong kanyang ginawa? Noong na-encounter niya ang Panginoon, noong tinanggap niya ang Panginoong Hesus sa kanyang tahanan, na-receive niya ang salvation. At simula nung tinanggap niya ang salvation, ano sinabi niya sa Panginoong Hesus? Kung ako'y meron pa pong lulukuhin, ibabalik ko na makitong beses. Ano ibig sabihin? Ano ka sinabi ng Panginoon? Ikaw na may masama. Anong basihan? Kahit ikay masama, kung tinanggap mo ang Panginoong Hesus, babaguhin ka ng Panginoon at gagamitin ka ng Diyos. Yung iba ayaw pumunta sa church dahil daw mabubuti daw ang tao daw dito at sila daw ay masasama pa. Sa tunay, sabi mo sa iyo nasa kaliwat kanan, it's a tie. Pare-parehas lang tayong makasalanan. Ang pampront natin, hindi dahil tayo mabuti. Kaya tayo nasa church dahil ang pampront natin, ang Diyos. Ang Panginoong Hesus ang naglilinis sa atin. Ang Panginoong Hesus ang gumigit na sa atin. Amen po ba? Hindi natin pang-front ang ating good works. Another story. Tandaan niyo yung merong isang mayaman at merong isang pulube sa Bible. Ang sabi doon ay nung sila parehas ay namatay, yung mayaman ay nasa impyerno, yung pulube ay nasa Abraham Blossom at sila inaaliw. Ang sinasabi niya kay Abraham, kung pwede siyang pumunta doon, ang sabi ni Abraham, hindi, merong harang. Ako'y naniniwala, yung mayaman na yon ay mayaman din sa good works. You believe? Kahit ang isang tao, basta may pera, mayaman niya sa good works. Kahit ang corrupt, mayaman niya sa good works. Nakikits niya ka? Mangurap ka ng 1 bilyon, pamigay mong 100 million, mayaman din sa good works. Nakikits niyo ka? Yung mayaman na yon, sure ako, mayaman siya sa good works. Pero bakit siya nandun sa impyerno? Ano sinabi niya? Kay Abraham, ay sabihin niyo doon sa aking mga kamag-anak na buhay pa. Garne ang aming kalagayan, huwag na silang pumunta dito. Ano sabi ni Abraham? Nandoon na ang salita ng Diyos. Kung mismong sa salita ay hindi sila mananampalataya, kahit pa ang patay ay magpakabuhay, hindi pa rin sila mananampalataya. Ano ibig sabihin? Ang pagpasok sa langit, it's all about faith. Totohanang pananampalataya sa Panginoon. Mga taga-Roma, chapter 9, verse 30 to 32. Ano ang masasabi natin? Ang mga hintil na hindi nagsikap na maging matuwid. Ganda ng verse na to. Ang mga hintil na hindi nagsikap na maging matuwid sa harapan ng Diyos ay itinuring matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang mga Jew na hindi nila pinilit, ang mga Jew na effortless, walang kaadod-adod, walang ka-effort-effort, ano lang kailang ginawa? Faith. At ang sabi ng Bible, sila ang tinuring matuwid. Verse 31, ngunit ang Israel naman na nagsikap na naging matuwid sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng kautusan ay nabigo. Ano ibig sabihin? Verse 32, bakit? Dahil sinikap nilang kalugdan sila ng Diyos sa pamamagitan ng mga gawa at hindi sa pamamagitan ng pananampalataya. Anong
ginagawa ng mga Israelites? Bakit hindi sila tinuring matuwid ng Diyos? Dahil ang lagi nilang pinampo-front ang kanilang mga gawa. Hindi nga aabot ang ating mga gawa. Pero yung mga Jew, yung mga hintil na effortless, ano kailang ginawa? Nanampalataya. Kaya sila ang tinuring matuwid. Guys, listen. Don't misinterpret. Gusto ko lang maging malinaw sa inyo, the good works is for reward. Ano? Ang mabuting gawa ay para tumanggap ka ng gantimpala. Pero hindi mo ito pwedeng gamitin para sabihin mong papasok ka sa langit. We're talking about here, pagpasok mo sa langit. Amen? What we need is faith. Parang ganito. Ikaw ay nag-prelim, nag-midterm, nag-finals. Napasa mo lahat ng output. Hindi ka pala enroll. Sabi mo sa'yo nasa kaliwat kanan, mag-enroll ka muna. Paano ka mapupunta into next level? Apakasipag mo. Tapos sasabihin, hindi ka naman naka-enroll. Di wala din. It is the same. There's nothing wrong in good works. Good works is for your reward. Anong kailangan mong seryosohin ngayon? Your relationship to Jesus. Good works don't lead us to salvation, but salvation lead us to good works. Salvation muna bago mabuting gawa. Amen? Pastor, paano po yun? Marami po akong mga mabubuting gawa pero wala pa akong tunay na relasyon. Masasayang po ba yun? Hindi. Re-rewardan nyo ng Panginoon. There's nothing wrong. Mabutit masama, parehas siyang ginagantimpalaan ng Diyos. We're talking about here, yung entrance mo sa langit. Amen? Magkaibang usapan yun. Yun ang secured mo. Walang problema sa mga ginagawa mo. Gumawa ka ng masama, may bunga. Gumawa ka ng mabuti, may bunga. Pero ngayon, ang pinagtutuunan natin ang pansin, ang pagpasok mo sa langit, and that is true faith. Tunay na pananampalataya sa Diyos. Number 3, Jesus gives what we really need. Mga Gawa chapter 3 verse 1 to 10. I will read to you this story. Minsan nagpunta sina Pedro at Juan sa templo. 3:00 ng hapon noon, ang oras ng panalangin. Verse 2, sa pintuan ng templo na tinatawag Pintuang Maganda, ay may isang lalaking lumpo mula pa nang ito'y isilang. Dinadala ito sa templo araw-araw upang mamalimos sa mga taong pumapasok doon. Verse 3, nang makita nito sina Pedro at Juan na papasok sa templo, siya'y humingi ng limos. Verse 4, tinitigan siya ng dalawa at sinabi ni Pedro sa kanya, tingnan mo kami. Tumingin siya sa kanila sa pag-asang siya'y lilimusan. Ngunit, sinabi ni Pedro, wala akong pilak o ginto, ngunit kung ano ang meron ako ngayon, ay siya kong ibibigay sa iyo. Sa pangalan ni Jesucristong taga Nazaret, tumayo ka at lumakad. Verse 7, hinawakan niya sa kanang kamay ang lumpot itinayo. Noon din, lumakas ang mga paa at bukong-bukong ng lalaki. Verse 8, palukso itong tumayo at nagsimulang lumakad. Pumasok siya sa templong kasama nila. Naglalakad, lumulundag at nagpupuri sa Diyos. Verse 9, nakita ng lahat na siya'y naglalakad at nagpupuri sa Diyos. Sige, palakpan natin si Lord. Nababasa natin ang istorya na yan as a miracle. Pero alam nyo, nakita ko po yan bilang picture ng salvation. Yung lumpo ay nagsisimbolize na tayo. Helpless, hopeless, and paralyzed. Alam mo yon? Malapit siya sa temple. Sabi sa verse 3, lagi siya nandun sa Pintuang Maganda. It means, malapit lagi siya sa templo, pero malayo siya sa Diyos. He is always in the church, pero ang dami niyang conflict. Ano pa nakita doon? Ang sabi doon, since birth ay lumpo na. Ibig sabihin, dala-dala niya na yon. Di ba kanina ang pinag-aaralan natin, simula nung ikay pinanganak, meron ka na naman ng kasalanan. Just like our sin. Ibig sabihin, bata pa lang tayo, kontrolado na tayo noon. At ano pa to? Everyday, binubuhat siya doon. Parang tayo. Nakalimutan na natin, ang gusto pala natin ay lumakad. Dahil everyday tayo binubuhat ng mundo,
Napaikot tayo ng fame, money, na akala natin yun ang totoong kailangan natin. In reality, ayaw ng mundo na magbago ka. Ang gusto lang ng mundo ay mag-survive ka lang ng mag-survive. Hindi hinahayaan ng mundo na ikaw nga pala'y lumpo na ang pwede mong hingiin ay makalakad. Anong ginagawa sa'yo ng mundo? Binubuhat ka nito at sinasabing ang tunay mong kailangan ay silver and gold. Kaya nung dumating sina Pedro, wala ako ng bagay na gusto mo. Hindi kita kayang bigyan ng sasakyan, hindi kita kayang bigyan ng bahay, hindi kita kayang bigyan ng kahit na ano. Pero alam ko, ang totoo mong kailangan. Sino? Ang Panginoong Hesus. Ang Panginoong Hesus. Jesus is the only solution. And then, right at that moment, ang sabi doon niya na-realize, hindi nga pala perang kailangan niya. Anong kailangan niya? Savior. Ang kailangan niya pala yung Panginoon. Kaya yung mga bagay na hindi niya nagagawa, nagtatalo, naglululukso, nagpupuri sa Diyos, ay nagawa niya bigla. At ito matindi. Sa verse 7, ang sinabi doon, inabot din. Inabot, tinulungan makahon. Noon din. Sa ibang translation, ang sabi doon, immediately, instant. Alam nyo, this is the revelation from God. Maybe parang tayo yung paralyzed na lalaki. Matagal na tayo sa church. Pero malayo pa tayo sa Diyos. At ano ang challenge? Ang sabi doon, immediately. The moment na na-release at sinabing sa pangalan ng Panginoong Hesus, lumakad ka, immediately, nakalakad siya. Ano sinasabi? Ngayong araw na ito, ang mga tunay na tatanggap sa Panginoon, ito ang sigurado ako, noon din, ngayon din, immediately, matatanggap mo ang hinihingi mo. Grabe yun. He was asking for money. He was asking for silver. Pero hindi yan. Hindi yan ang kailangan mo. Ang kailangan mo ngayon ay si Lord. Alam ko, pumunta ka dito, gusto mo pira. Gusto mo comfort. Gusto mo pleasurable things. Para tayo yung paralyzed man, pilay tayo. And we are just drive out by the pressure of this world. Kung saan tayo buhatin, kung saan tayo ilagay. Upo dyan, sit. Magmakaawa ka sa ino-offer ng mundong ito. Pero ngayong oras na ito, babasagin niya ng Diyos. Hello? Tatanggapin mo ngayon ang Panginoon at sasabihin mo, yung palang matagal ko nang hinihingi, hindi pala yun ang totoong kailangan ko. Why? Because today, immediately, hindi ka lang basta gagaling, makukumpleto ka. Hindi ka lamang basta makaka-receive ng kahit na anong bagay, makakatayo ka. Anong kailangan mo lang gawin? Totoong relasyon sa Panginoon. Pumunta ka dito, you are begging, nagmamakaawa ka lagi sa anong inaalok sa iyo ng mundo. But I tell you, as you receive the word, magsisimula kang lumakad. At habang nalakad ka, magsisimula kang magtatalon, magsisimula kang magpuri. It means from begging to walking to praising. Sinong gusto nun? Sinong gusto nun? Totoong relationship sa Panginoon. Alam niyo po, sa panahon natin ngayon, hindi natin kailangan ng repentance. Mark chapter 1 verse 15, the time promised by God has come at last. He announced, the kingdom of God is near. Repent of your sins and believe in the good news. Today, this is your perfect moment. Sino naniniwala sa Panginoon? Jesus is closer than you think. The world is shaking. Grabe na nangyayari sa mundo. Digmaan, lindol, baha, bulkan, calamities. Sumasabog na ang fallen nature ng tao, nagiging ang greedy, nagiging ang makasalanan.
nagiging lustful. Ano mo yon? Nagsasama na ang broken system at ang fallen nature. Pasama na ng pasama ang mundo. I tell you, hindi mo kailangan ng silver or gold. Ang kailangan mo ay si Jesus. Ang kailangan mo ngayon ay si Jesus. Ba't ka nag-stay sa church? Para po ako yumaman. Alam mo, kung ang dahilan mo, kaya ka nag-stay sa church, para ikaw ay yumaman. Meron din sa labas ng church na nag-aalok. Gusto mong yumaman, dito ka na. Ba't ka nag-stay sa church? Gusto ko pong gumaling. Pag umalis ka dito sa church, pupunta ka sa magagaling na doktor, pwede ka pang gumaling. Ba't ka nag-stay sa church? Kasi ako ay nakakaranas ng mga depression, anxiety. Pwede kang pumunta sa doktor, sa psychiatrist, sa psychologist. Maraming needs ang iyong physical body. Maraming needs ang iyong mental health. Marami kang needs na kayang ialok ang mundong ito. Kaya kung yun lang ang basihan mo, kung ba't ka nag-i-stay, sasabihin ko sa iyo, mahina ang foundation mo. Dahil pwede yung ialok ng iba. Anong pinakamagandang foundation? Bakit ka nag-i-stay sa church? For simple as this, makasalanan ka at kailangan mo ng Savior. Sinong tao sa mundong ito ang nag-offer? Hali kayo, kaya kong maglinis ng kasalanan. Wala. Ang mundong ito, hali kayo, payayamanin ko kayo. Hali kayo, pagagalingin ko kayo. Hali kayo, aayusin natin ang inyong buhay. Kayang i-offer yun ng mundo. Pero yung mag-offer ng hali kayo, lilinisin ko ang inyong kasalanan, walang nag-o-offer nun. Kay Jesus lang yun. Kaya kung meron kang tunay na pinangahawakan ngayon, it is not because gusto mong yumaman. It is not because gusto mong gumaling. It is because you need Savior. Alam mo ang pinaguhugutan. May I call the keyboardist? Tibayan natin ang foundation. Jesus is near. The kingdom of God is near. Maybe matagal na tayo natin sa church. Pero wala pa tayong tunay na relasyon sa Diyos. This is the best time. This is the best moment. May I please stand right now? Come on, just close your eyes. Tatlong bagay lang. Aba nakasarado ang iyong mga mata. For you to understand the grace of the good news. Guys, think about the bad news. It's either nagkasala ka or may naman kang kasalanan. Just close your eyes. And just think about the Lord right now. Think about how deep, gaano kalalim ang iyong kasalanan, gaano kalalim kung saan ka inabot ng pag-ibig ng Diyos. Salvation is not a simple thing. Ang salvation, ito ang pinaka-core ng tao. Ito ang pinaka-core ng Bible. Ito ang pinaka-core ng humanity. We need Savior. We need Savior. At yan ang dinala ng Panginoong Hesus. Yan ang ginawa ng Father God na ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. It is not a sign of weakness. It is a sign of love. It is a sign of love. If you are here attending to this church at ang lagi mong pinampopront, it is because you are good. There's nothing wrong. There's nothing wrong. Pero mas piliin mong itama, you are righteous. You are righteous. Through what? Through faith.
Just close your eyes and just listen to this song. God of all majesty, risen King, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning sun. Lord, I pray, All the heavens shout your Lord, I pray sa pangalan ng Panginoong Hesus, matanggap po namin ngayong oras na ito, Lord God, ang salvation. heavens bow to worship you. How wonderful, Lord, how ngayong oras pong ito, Lord God, sa pangalan ng Panginoong Hesus, I know you are familiar with that prayer. Prayer of acceptance. I know you are that familiar. Alam mo, hindi ko na ho kayo papasabayin. Hindi ko na ho kayo papasabayin sa prayer of acceptance. Ituturo ko lang ho sa inyo ang objective. At ikaw mismo ngayong oras na ito, tatanggapin mo ang Panginoong Hesus. Ito lang ho ang ikot noon. Aaminin mo sa Diyos na ikay makasalanan. Aaminin mo sa Diyos na ikaw ay nagkamali. Aaminin mo sa Diyos na hindi mo kaya nang wala siya. Magpapatawad ka. And right after mong magpatawad, ito lang. Hihingin mo lang sa Panginoon. Ito lang, sasabihin mo, Panginoon, tinatanggap kita. Itutuhanan na. Tinatanggap kita bilang aking hari, tagapagligtas. Gawin mong tunay yan sa iyong buhay. It means you are accepting not just by word but with your heart. Lord, I need you. Lord, I accept you. Tanggap kong walang kayang magligtas sa akin sa kasalanang ito. Kaya't ikaw, tinatanggap kita bilang aking hari. Tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas. At simula ngayon, ikaw ang manahan, ikaw maghari sa aking buhay. And that is the objective of the prayer of acceptance. And I will allow you just close your eyes and have a personal name above every accept the Lord as your King, as your Savior. Make it true. And I'm telling you this, do not be afraid. Kung meron pa nag-hold back sa'yo, this is my challenge to you, ibigay mo na ng totohanan ang buhay mo sa Panginoon. Kung matagal ka na na-attend sa church at alam mong hindi pa ganon ka-genuine na relationship mo kay Lord, this is your perfect time. And I tell you, immediately, ngayon din, hindi ka lamang gagaling, makukompleto ka. And I tell you, oh, I pray, Lord, in your word, ang isang makasalanang nagsisi, buong kalangitan ay nagdiriwang. That's why God today, receive every heart in this church. Receive every surrendered church. Lord, I pray, tanggapin mo po ang pusong sumusuko. Tanggapin mo po ang pusong umaamin. Tanggapin mo po ang pusong tumatanggap ngayong oras na ito. Lord, tanggapin mo po ang pusong sumisigaw ng Savior. Lord, tanggapin mo po ang pusong naghahanap ng kaligtasan. Oh, let the love of God
tell you, how wonderful. wala ako na mga bagay na kailangan mo. Pero meron akong Name above ibibigay na totoong kailangan mo. In the name of Jesus, sa pangalan ng Panginoong Yesus, how wonderful. oh, I pray, Jesus, How beautiful. conquer this place. Conquer this place. Jesus, your name. Name above every name. How wonderful. How beautiful. Name above every name. By God's grace. Grabe na to. Alam nyo ga, ang gospel, ang pinaka-importanteng message sa Bible. Kapag ang good news ay na-preach, listen to this, the miracles will flow. I tell you, Lord, in your word, hindi mo binabalik ang iyong salita ng wala lang. Ikaw na tumanggap sa Panginoon, sa lugar na ito, na na-receive ang salvation, the miracles will flow. The miracles will flow. The miracles will flow. The miracles will flow. Oh, I pray, immediately, ngayon din, you will receive, you will receive, you will receive. Exalted high, how wonderful. Oh, how beautiful. Jesus, your name. Name above every name. How wonderful. Praise God. Praise God. Meron dito, tunay niyang tinanggap ang Panginoon. Alam nyo, ikaw na tumanggap sa Panginoon, alam ni Lord ang status mo. Matagal ka ng lumpo. Matagal ka ng paralyzed. Very specific. In your financial. Matagal ka ng paralyzed. Alam nyo, nung tinanggap mo ang Panginoong Hesus, I see it. Nakita ko na. Tumuwid bigla. Tumayo bigla. It means your breakthrough. Your breakthrough is coming. Your breakthrough is coming. I see it right now. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, matagal ka ng struggle in your family. Matagal ka ng paralyzed dyan. Ngayon, tinanggap mo na hindi lang ang pag-attend ang solusyon. Ngayon, tinanggap mo na si Jesus. At ngayon, isinuko mo na ang buhay mo sa Panginoon. Give up mo na lahat ng hindi para sa Diyos. Sasabihin ko sa iyo, I see it. Nakita ko na. Tinama na ng Diyos. Tinuwid na ng Diyos. Rise up! Rise up! Tatayo ka ngayon. Tapos na. Tapos na ang season of begging. Tapos na ang season ng pagmamakaawa. I tell you, ikaw na tumanggap sa Panginoon, it is your season of praising. Maglulundag ka. Woo! Tatalon-talon ka. Magsasamba ka sa Diyos. Tapos na ang season of begging. Tapos na ang season of pressure. It
is your season. Walk. Praise the Lord. Come on, declare, praise the Lord. Come on, declare it with all your heart. A genuine, tunay na awit, tunay na awit. Oh Lord, receive this worship. Come on, declare. Jesus, I love you. Declare. Jesus, I love you. Jesus, I love you. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love Come on, yung tunay na tinanggap. Declare. Jesus, I love Make it true to your heart. Tunay na mahal mo si Lord. Tunay na mahal mo si Lord. Guys, listen. Mahal na mahal ka ng Panginoon. Mahal na mahal ka ng Panginoon. If you are questioning God, this is your confirmation. Mahal na mahal na mahal na mahal na mahal ka ng Panginoon. Hindi dahil sa mabuti mong gawa, kundi dahil tunay kanyang mahal. And I know the Lord will change your heart right now. Unti-unti, babaguhin ng Diyos ang iyong puso. Dati, gumagawa ka lang ng basta mabuti. Ngayon, gumagawa ka na ng mabuti for God's glory. Lord, salamat po lahat ng bagay nito sinesalyuhan namin ng iyong banal at mga pangyarihan dugo. Lord, excited na kami. Tandaan niyo yung word na immediately, instant, noon din. When you accept Jesus, ngayon din. Hindi ka lang gumaling, na kumpleto ka. Thank you, God, sa complete transition, transformation na ginawa mo sa aming buhay. We shall do everything in your most precious and powerful blood. In Jesus' name, everybody say, Amen and Amen.